Kabanata 10, Shut Up. Ate, please, wag naman ganyan. Medyo tumaas ang boses ko habang tinitignan ang ngisi ni Ate Vicky. Hindi niya pa rin binibigay ang cellphone ko. Nanlalamig na ako at medyo nagdidilim ang paningin habang nilalapitan siya. Ate Ava blocked my way so I wouldn't touch Ate Vicky. Ba't ka nagagalit? Ito ang napagkasundoan natin. I don't like Aries and I don't want him to think that I am in love with him. Ate Ava laughed. Yun naman pala. Kaya ano ngayon kung itetext nga ng ganoon? After this, you won't see each other anymore. So what? Hindi niya naman malalaman, Relanie. In the end, you'll just say you fell out of love or something. Or you were just infatuated. It happens, so why are you bothered? Bukod pa diyan, hindi ba sinabi mong hindi ka niya gusto? Titingnan natin kung papatol ba si Aries sa kung sino-sino na lang. Ate, please! Ayoko nito! You are already involved, so what are you talking about? Sa Ate Ava ulit. May phone beep. Mabilis na dinumog ng dalawa iyon. Kabada akong lumapit at gusto mang subukang bawiin. Hawak ng dalawa iyon. I can only stare at my screen and read Aries' reply. Ate, tama na! Aries, can I call? Ako. No please, nahiya ako kaya hanggang text lang. Ate, please, sama na! Ba't ka ba OA? We're just texting him right now. At nagre-reply pa kaya ito na ang hinihintay namin. Nagsisinungaling tayo kay Aries. Pwedeng-pwede mo namang bawiin yun kalaunan. Pero magagalit siya. Hindi ba yun nga ang punto, Relanie? Para magalit siya? Si Ate Ava na pinigilan ni Ate Vicky. Nagkatinginan muna ang dalawa. Sa huli, nagbuntong hininga si Ate Vicky. Okay, calm down. Let's do this now and after this, wala na. Kunot na ako siyang tiningnan. Anong ibig sabihin ng wala na? Hindi ka na namin guguluhin sa misyong to. Wala na kaming pakialam kay Aries. Anong pinagsasabi mo, Vicky? Si Ate Ava na nairita agad sa sinabi ni Ate Vicky. Ate Vicky raised her hand on Ate Ava. Pinigilan ng magsalita ito at nagpatuloy sa sinasabi sa akin. Tama na to. Tama ka, Relanie. Tumango si Ate Vicky. Total ay nag-reply siya at nasabi ko na ang kasinungalingang iyon. Dito na nagtatapos ang gagawin namin para kay Jane. Vicky! Gigil na sabi ni Ate Ava. Ava, tama naman si Relanie eh. Sobra na nga to. At baka pa masira siya kay Aries dahil sa pagsisinungaling. Kaya Relanie, kung ayaw mo na siyang kitain o replyan, pagkatapos nitong text namin, ayos na. Hindi na kami manghihingi ulit ng tulong mo. Natahimik ako. Her promise seems too good to be true. Ano ba yan, Vicky? Tama na, Ava. Sobra na ang ginagawa natin para kay Jane. Isa pa, magkaka-boyfriend na si Relanie kay Lucas. Kung guguluhin pa natin si Relanie, baka pa magkasira sila ni Lucas dahil lang sa walang kwentang Aries na yan. Gulantang pa rin si Ate Ava sa sinabi ng kapatid. Hindi sang-ayon at hindi makapaniwala. Pero ako na ang bahala rito. Paano si Jane? Hindi naman sasabihin ni Relanie kay Aries ang ginawa natin eh. Kaya hindi siya masisira. This is enough. It's too much. And Relanie is already stressed. Namamangha sa kinahinatnan ng usapan namin, hindi ko maipagkakaila na nabunutan nga ako ng tinik sa sinabi ni Ate Vicky. She's reasonable at kung magpapatuloy siya sa pag-text kay Aries ngayon, matitiis ko iyon para sa pangako na titigilan na to. I don't know what will happen with Aries after this, but I know that once this mission dismissed tonight, I will try my best to lay low with him. Hindi ko na siya kikitain at kung magti-text ay tsaka na lang ako magre-reply. Or maybe, if I can do it, I won't reply at all. Aries, I won't be abroad for long. Uuwi rin naman ako. Namamangha ang dalawang nakatitig sa cellphone ko. Pumikit akong mariin at tiniis na lang iyon para sa pangakong ititigil na ang lahat ng ito. Ako, I know, but I just wanna tell you this before you go. I'm gonna miss you so much. Aries, I'll call you whenever I can. Will that be enough? Namamanhid na ako habang pinagmamasdan ang dalawang nagmamadaling magtipa. Ako, I'll be busy with school too. Aries, that's alright. You should concentrate on your studies first. Yan lang? Tapos sasabihin mo na titigil na tayo? Sa Ate Ava sa gilid ni Ate Vicky. Ate Vicky ignored her and continued. Ako, ikaw rin. I can't wait to see you again when you come back. I'm falling so hard for you, Aries. Ikaw lang ang gusto ko at nagustuhan ko ng ganito katindi. Hinilot ko ang sentido ko.
Para akong tinotorture habang tinitignan ang mensahe ko para kay Aries. Sa huli, iniwas ko ang tingin ko at hindi na sinundan ang usapan dahil hindi ko na kaya. Ang mahalaga, pagkatapos ng gabing ito, ayos na ang lahat. Titigil na ako. Ang mahalaga, wala na ulit akong gagawing mga pagbisita kung nasaan man siya. At kung maaari, ititigil ko na rin ang pagtitext sa kanya. It took almost 2 hours before it's over. Pagod akong nasa sofa habang natiling nakatayo ang dalawa sa harap ko. Binabasa ang text ni Aries. Nang natapos ay pareho silang tumingin sa akin. Lumapit si Ate Vicky at inilahad sa akin ang cellphone ko. Hindi na ako nagsalita. Kinuha ko iyon at nakitang deleted na ang buong thread ng text ni Aries. Hindi ko naman alam kung gusto ko ngang mabasa ang pinag-usapan o mas mabuti nang hindi ko alam. I'm sorry, Relanie. Thank you for the help. Vicky, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na. Ganun lang yun? You just texted him sweet things and nothing more. You didn't even hurt him. Si Ate Ava. Tama na, Ava. Kita mong ayaw na ni Relanie eh. Pagod akong tumitig sa cellphone ko. Wala nang reply ni Aries doon. Parang nabasa ni Ate Vicky ang isipan ko. Sinagot niya ang tahimik kong tanong. I said goodnight to him so he won't text anymore. Niloko ko lang na gusto mo siya. Ayaw mo sa kanya, hindi ba? Kaya huwag mo nang replyan kung gusto mo. Gaya ng pangako ko, simula ngayon, ayos na. Titigil na kami. Vicky! Saway ni Ate Ava. Ako na ang bahala kay Ava at kay Jane, okay? Tumango ako, hindi pa nakakahinga ng mabuti. Ikaw na ang bahala. You can stop replying to him from here on if you want. I nodded again. Ate Vicky smiled apologetically before looking at an upset Ate Ava. Let's go, Ava. Pero, tama na. Huwag mo nang guluhin si Relanie. Hinila ni Ate Vicky si Ate Ava palayo roon. Natili naman ako sa sala hanggang hating gabi sa dami ng iniisip ko. Masama ang pakiramdam ko. Alam kong nasabi na ni Ate Vicky na titigil na pero sa nabasa kong usapan kanina, bumagabag lang lalo sa akin ang lahat ng iyon. Pumayag ako sa lahat ng ito dahil ayaw kong nakikita ni Mami na nag-aaway kaming tatlo. I don't want to make her upset. I was hesitant but still I did it. There were times when I wanted to hurt Aries too because I hated him. Gusto ko ring gumanti kaya mas lalo akong pinagbutihan. Pero kalaunan at lalo na kagabi nang nakita ko ang unang mensahe ni Ate Vicky para sa kanya, natanto kong hindi ko pala kaya. Aries greeted me the next morning and all I can do is stare at his text without replying. Aries. Good morning. I sighed heavily and closed my eyes. Wala na to. Titigil na kami. Titigil na ako. Everything will be normal from now on. Hindi na ako pupunta sa kanya. Aalis siya kaya lalong maayos ang lahat. Inabala ko ang sarili ko sa ibang bagay. Hindi ko matiis ang mga weekend na nakatunganga lang sa bahay dahil dadami ang iisipin ko kaya niyayaya ko si Lana o di kaya'y si Lucas. Lumalas man ang mga date namin ni Lucas, hindi ko alam kung bakit parang mas lumabo ang nararamdaman ko para sa kanya. I stopped kissing him a bit when I felt my phone vibrating. He initiated kissing me this time on our entertainment room. Umakbay muna siya at kalaunan tiningnan ko. Tumingin din ako at sa dulo ng tinginan namin ay nagpatiuna siya sa halik. What's wrong? He asked. Umiling ako at kinuha ang cellphone sa bulsa ko. I glanced at it once and stiffened when I saw Aries' name. Nilingon ko si Lucas. Hindi ko siya masagot-sagot dahil habang tumatagal, lumalabo ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong mali na masyado kaming pisikal sa isa't isa pero sa kagustuhan kong maramdaman ulit ang naramdaman ko sa kanya noon, hinahayaan ko ang lahat ng ito. I'll just go to the toilet. Alright, he said. Tumayo ako at umalis na para sa bathroom sa labas. Nang nakapasok ay tsaka palang tuluyang binasa ang mensahe ni Aries. Aries, I'm leaving today. Natulala ako ng ilang sandali. Sa huli, hindi ko napigilan ang pagtipa ng sasabihin. Ako, take care Aries. Aries, you've been busy with school? I'm at the airport now. I swallowed hard. Gusto ko lang mag-reply noon at hindi ko inasahan na masusundan pa ngayon. Ako, Yup, I'm busy with school. Pagod lagi pagka-uwi. Marami kasing ginagawa at may mga group study pa para sa research. Good luck din sa school mo. Aries, are you upset? Do you think living isn't good for me?
Napasinghap ako at mabilis na nagtipa. Ako, I'm not upset. I'm just really busy the past few days. I think you should leave so you can finish your MBA. I turned my cell phone off to prevent myself from replying more to him. Ganon ang madalas kong ginagawa. Matagumpay ko ring inaabala ang sarili ko sa maraming bagay. Dinagdagan pa iyon ng paghahanda sa engrande kong debut, kaya mas lalo akong naging abala. Kamusta kayo ni Lucas? Kayo na ba? Maligayang usisa ni Jane sa akin nang minsan siyang bumisita sa bahay. Pagkatapos nga ng gabing iyon, tumigil na ang tatlo. Hindi ko alam kung paano nakumbinsi ni Ate Vicky si Ate Eva at Jane. Ang mahalaga ay hindi na nila ulit ako tinanong o inusisa kay Aries. Hindi pa. Kailan mo sasagutin? Hindi ka naman yata binawalan ni Tita Beatrice na mag-boyfriend eh. At magiging escort mo siya sa debut mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ano ka ba, Jane? Huwag pangunahan si Relanie. Singit ni Ate Eva. She's taking it slow. Ngumisi si Jane. Excited lang ako para sa kapatid ko. Baliw na sa'yo, Relanie. Hindi na rin siguro makapaghintay na maging boyfriend mo. Natili ang poker face ko habang nakikinig sa mga tukso nila. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang maging masyadong manhid sa lahat ng iyon. Weeks after the holidays, I always catch myself spacing out. Meeting Lucas excites me only because I wanted to stop thinking. I needed company and I needed activities. Lalo lang akong maraming iniisip tuwing nagtitext si Aries sa akin, gaya ngayon. Aries, I'm done with most of my modules today. I'm sure you're still busy at school. I'll sleep now, but you can text me whenever you're free. Huy! Umalingaw-ngaw si Lana kaya napatulon ako galing sa pagkakatulala. Ha? Anong nangyari sa'yo? Para kang nalugi sa kasino ah. Ha? Wala naman. Sagot ko, sabay ayos sa mga gamit ko. Nag-away kayo ni Lucas? Umiling ako. Nakapamaywang siya habang tinitingnan akong mabagal na nag-aayos ng mga libro. Ipinapasok ko sa bag ko ang ilang ballpen. Nasa library kami at tinatapos ang homework. Naghihintay na lang ngayon kay Lucas at siya naman sa boyfriend niya. Nitong nakaraang buwan, parang ang tahimik mo. Do you have a problem na hindi mo sinasabi sa akin? Wala naman, Lana. Tinigilan ka na ng mga kapatid mo. Naliligawan ka na ni Lucas. May engranding debut ka. Wala talagang nakakontento sa buhay na to, no? Kaya tingin ko, yumaman man ako, baka hindi rin ako makontento. She exclaimed. I chuckled and shook my head. Lana, I'm fine and contented. Maniniwala ako kung hindi ka laging tulala nitong mga nakaraang araw. Sagutin mo na kasi si Lucas kung yan man ang pinaproblema mo. Bakit? Tingin mo hindi ka niya totoong mahal? O may pinagseselosan ka ba? I shook my head. May mga panahong gusto ko nang ikwento kay Lana pero mas nangingibabaw ang pag-asa kong sa huli mawawala rin ito. My guilt will go away and Aries will stop texting me and find another girl. Nag-i-stretching ako para sa practice sa engrande kong debut. Naroon ang ilang kaibigan at sina Ate Eva at Ate Vicky nakasali sa 18 treasures ko. Lana is busy talking to some of our friends. Pinagmamasdan ko siya nang biglang lumapit si Ate Vicky sa akin at tumabi. She's stretched too. Ilang sandali na lang kasi magsisimula na ulit ang practice. Natahimik ako. Hindi na kami ulit nakapag-usap ng tungkol kay Aries. Ilang buwan na ang lumipas. Nagtitext pa rin si Aries sa'yo? She asked while stretching. Nilingon ko siya. She only glanced at me but she busied herself in the cobra position. I thought we're done with this. Of course, we are. Sakin lang to. Nakikibalita lang naman ako dahil she stretched in a downward dog. Usap-usapan na may bagong babae siya sa ibang bansa. I'm just wondering if that asshole is still texting you when he's got someone new. Gusto kong itanggi o itago na nagtitext pa nga si Aries sa akin. Hindi ako nagsalita. You know, I'm just curious if he's still an asshole texting some other girl while he's with someone. At kung nire-replyan mo ba? Hindi ko nasasabihin kay Eva at Jane dahil wala nang pakialaman dalawa. I continued stretching. Ilang sandali pang katahimikan ang nangibabaw sa aming dalawa habang nag-i-stretching nang sumagot ako. I don't reply to him. Hay nako, once a playboy, always a playboy. Si Ate Vicky sabay tayo at balik na sa kung saan siya galing. Hindi niya naman nilapitan si Ate Eva kaya kahit paano,
Medyo naniwala ako na sa kanya nga lang iyon. Kuryoso lang siya. The more my debut approaches, the more frequent Aries' texts were. I replied to a couple of his texts. Simple lang ang sagot ko at hindi na muling nag-reply pa ulit. But today, he texted me again and I'm tempted to reply again too. Nasa loob ako ng library. Mag-isa na at iniwan ni Lana dahil may date ulit. Tapos na ang exams namin at puyat na puyat ako. Pinagsabay ko ang pag-aaral at maraming iniisip kaya halos wala akong tulog gabi-gabi. Aries, I'm done with another module. It's your finals, right? It is done. It's 3 in the morning here. I woke up to check if you're not busy anymore. Hindi ako pinapatulog ng mga ganitong text niya. Hinayaan ko ang noo kong dumikit sa desk. Nasa tabi ko lang ang cellphone. Hindi pa rin nire-replyan iyon. Mababaliw na yata ako. Nahihirapan na ako. Ang tagal kong hinintay na tumigil to at maging normal ulit ang buhay ko. Pero bakit parang... Siguro sa puyat dahil 2 oras lang ang tulog nitong mga nakaraang araw, naidlip ako roon. Nagising lang sa kaunting tunog ng cellphone ko. Wala sa sarili kong pinindot iyon, medyo naalimpungatan pa. Hello? There was a pause. Titingnan ko sana kung sino ang tumawag pero nang nakita ko ang desk sa harap ko, natanto kong nasa library na ako nakatulog. I'm sorry, were you sleeping? Aries' deep voice echoed on my ear. My eyes widened. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita ang pangalan niya sa register. It's him calling. Hindi ko sinasagot kapag tumatawag siya nitong nakaraang buwan at laging excuse ko, busy lang. Ngayon, aksidente kong nasagot iyon. Yeah. I'm sorry. I'll just put this down. Rest well. Okay. Malamig kong sinabi. He chuckled. You can put it down now, Relanie. Sorry for calling. Okay. Sabi ko at nagmamadaling pinindot para matigil na ang tawag. Kung kanina inaantok ako sa puyat, mukhang ilang araw pa ulit akong mapupuyat lalo dahil sa tawag na iyon. Aries, I'll try again next time, ha? Sorry for that. I know you're busy with school and your debut. Marahan kong itinuko ang siko ko sa desk at sinapo ang noo. Alam ko naman na maaaring tama ang mga kapatid ko. Maybe he's a real asshole, especially that I heard that he does have a girl abroad. But I don't know why I am so guilty. Niloloko niya na nga ako, guilty pa ako. Pilit kong sinisiksik sa utak ko iyon para lang tuluyan nang mawala ang guilt ko. Para makumbinsi ko ang sarili ko na kung masaktan o madismaya man siya sa akin, dapat lang yun sa kanya. But there's something about him that I couldn't lay a finger on. He's stoic, cold, serious, and very unapproachable. To learn that he's got many girls, I always think he's more than what I thought him to be. Maybe if he's a playboy, he has successfully put up a facade of a stoic man to lure his victims and to fool me. Hindi ko alam. Hindi ko rin naman siya lubos na kilala, kaya bakit ba ako nag-aaksaya ng panahon na isipin pa to? My big day came. I feel more guilty watching my mom so happy for me, and yet I feel hollow. Dalagang-dalaga ka na! Aniya nang pumasok sa suit ko. Ang unang gown ang suot ko ngayon. Earlier, we had a photo shoot with my family and friends. I have some photo shoots alone too. Nakailang photoshoot kami sa ibang bansa kasama ang photographers na kinuha ni Mami. Ngumiti lang ako kay Mami at tiningnan ang sarili sa salamin. Wala na dapat akong hihilingin pa. I prayed for everything to be alright years ago after my dad died. Today, my prayers came true. My mom is truly living. She's happy. Our company is thriving. I have a new family. It's ungrateful of me to have all of this fulfilled, and yet I still feel hollow, empty. I'm so happy, Relanie. Your sisters are very active sa debut mo, at supportive na supportive ang Tito Bernardo mo. There are things that I wanted to say to her, but I'm scared. What if she's still as fragile as before? What if I'll ruin all of this now? Are you really happy with our family now, Mom? Napawi ang malamyos niyang ngiti sa tanong ko. Iha, bakit ganyan ang tanong mo? Bakit? Ikaw ba hindi? I smiled. Masaya ako kasi masaya ka, Ma'am. Nag-away na naman ba kayo ng ate Eva mo? I shook my head.
Hindi ka pa rin nagtitiwala sa Tito Bernardo mo? Matagal at pinilit ko pa ang sarili kong umiling. Relanie, I know you just want to protect me, but I tell you, Bernardo is a good man. Simula nang dumating siya sa buhay ko, hindi niya pa ako kailanman nabigo. Hindi na ako nagsalita. At kung tingin mo ang yaman natin ng habol niya, nagkakamali ka. It was one of my arguments back then, bago muling nagkulong si Mami sa kwarto niya at ayaw nang kumain. Wala na akong ibang pwedeng isipin pa, lalo na't hindi naman namin kasing yaman ang mga Cortez. Sure, they have money, but they didn't come close. Lumalago na ang kumpanya ng tito mo. Because of our company. Relanie? Pigil ni Mami. If you're so mistrustful with your tito, then I want you to know that he's the one who initiated the agreements. Na ikaw at ikaw lang ang magmamana ng lahat ng De Alvascapes. Bernard will be active with some of that, but he's also handling your tito's company habang nag-aaral ka pa. Kaya kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. I wish I can also tell her something else. Napabaling kaming pareho sa pintuan nang biglang pumasok si Tito Bernardo. His large smile made me uncomfortable, lalo na nang inilahad niya kaagad ang yakap niya sa akin. Ang ganda-ganda mo, Iha! He said. Tumayo si Mami at bahagya akong hinigit at itinayo na rin. Hindi ako gumalaw, pero dahil gustong yumakap ni Tito, wala na akong nagawa. Nakatayo lang ako at hindi sinuklian ang yakap ni Tito. Hinagod niya ang likod ko. I'm wearing a tube top down and my back is pretty exposed, so I felt his every touch on it. Sorry po, excuse me, Miss Relanie, yung shoot po. Tawag ng isang photographer. Mabilis akong kumawala kay Tito. Napapagod man sa mga shoot na to, gusto ko namang makawala at umalis sa silid na iyon. Excuse me, sambit ko. Sure, go ahead, Relanie. Si Tito Bernardo. I'm so happy, my daughter is already 18. Mami said and pulled Tito Bernardo for a kiss. Tito Bernardo kissed Mami on the lips and he looked at me. Mabilis kong iniwas ang tingin. Kinikilabutan na dahil doon. Nagmadali akong sumunod sa photographer kaya sa unang mga paliwanag sa akin, halos wala pa ako sa sarili. Miss Relanie, hawak ka sa balikat ni Lucas. The final shoot before the start of the program is with my escort. Ilang beses akong minanduhan ng photographer nang umiti dahil masyado na naman akong maraming iniisip. Lucas was smiling in front of me. He giggled when the photographer made us look at each other's eyes and move closer. Tumitig din ako kay Lucas at pinilit ang sarili na isipin ang kasalukuyan. Lucas effectively made me forget about many things when he kissed me on the lips. Ilang pindot sa maraming kamera ang nakakuha noon. Lucas! Sabay ilag ko sa huli. I'm sorry, I couldn't help it when we're this close. Sabay halakhak niya. Nagtawanan at tinukso kami ng mga photographers at stylists na naroon. Pilit akong ngumiti para masabayan sila kahit na medyo gulat ako at marami lalong inisip. I was just so half present the whole time. Nagkakatuwaan na ang lahat, lalo na nang nagsimula ang program at nagsayawan na. I was just so preoccupied to really make myself concentrate on what really is happening. My debut is grand. It is very talked about. My mom made sure that everything is designer. My friends dressed up so well. Malayo ako kay Lana dahil may designated seats ang mga guest pero tuwing napapabaling ako sa kanya, lagi niyang hinahatak ang magkabilang gilid ng labi niya para maipaalala sa akin na ngumiti. I smiled at her. Hindi ko namalayan na nakasimangot ako halos. Hindi magandang tingnan lalo na't nasa harap ako. Nakalimutan ko na lang lahat ng iniisip nang nagsalita na si Mami sa harap. She gave a wonderful and tearful speech about my growth as a lady. How I was homeschooled and made sports my gateway to socialize with other kids. How I acted maturely when my father died. How I read all the financial reports because she's too weak to work. How I saved her from self-destruction, pain, sorrow, and death. Muli na numbalik ang sigla ko at inisip na balang araw, malalaman ko rin kung bakit marami ang bumabagabag sa akin ngayon. The party went smoothly. Nagyaya pa sila na magkaroon ng after party doon at hindi nga lang ako sigurado kung sasama pa dahil sa puyat. Hindi na ako halos makatulog nitong nakaraan sa dami-dami ng iniisip. The program is done and my friends are already partying hard on the dance floor.
dahil ayaw kong sumama sa after party. Sa venue na nila dinala ang party na iyon. Mommy called for her secretary and arranged an after-party drinks and a famous DJ to get the party started. Wala na ang mga matatandang guests at ang iba kong kaibigan ay nagpalit na ng damit para sa after-party na iyon. I am on my third gown. I'm trying my best to be more present. Nakita kong sumasayaw na si Lana kasama ang boyfriend niya sa dance floor. Tinatawag niya ako. Tatayo na sana ako para makasabay sa kanya nang tumunog ang cellphone ko. Aris, is your party done? I'm here in the venue's garden. If there's still an after party, it's alright. I can wait. Namilog ang mga mata ko. He's here? Alam kong pinipigilan kong mag-reply nitong nakaraang mga buwan, pero ngayon, hindi ko na napigilan. Ako, you're home? Aris, yes. May breathing hitch. Parang nag-slow motion ang lahat. Dinampot ko ang cellphone ko at nagmadaling umalis sa venue para makapunta sa garden. Malaking pasasalamat ko na ang huling gown ko ay hindi kasing laki at kasing ang grande ng dalawang nauna. I'm wearing a champagne-colored and Swarovski-covered top with a cascading tulle skirt of the same color. Tumakbo ako palabas, hindi inalintana ang iilang tawag at pagtataka sa pag-alis ko roon. I was in the balcony when I immediately saw Ares. He's sitting in a bench on the garden, looking at his phone and waiting. He's wearing a white button-down shirt folded till his forearm, a black slacks, and a brown shoes. Matagal bago niya inangat ang tingin at nakita ako. I swallowed hard and started walking towards him. Tumayo siya nang nakita ako at nilagay sa bulsa ang cellphone. Habang palapit, kahit madilim at ang ilaw lang ng lamppost ang umiilaw sa amin, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata at ang kaunting ngiti. Happy birthday. He greeted. I am panicking. I can hear my heart beating so fast, as if it's going to burst out of my chest. Bakit ka umuwi? Tapos na ba ang MBA mo? No, but it's okay. I'm done with a few modules and I have yet to decide if I want to finish it this year. Pwede rin namang sa susunod na taon na. Pareho lang naman yun. Ha? Nalilito ako. Bakit naman? Kailan ka pa umuwi? Galing pa akong airport. I didn't want to go home yet cause I might miss your birthday, so... He looked at me darkly. Hindi ako makatingin ng diretso dahil nagpapanik pa. Kailan ka babalik? Babalik ka ba agad? Aris closed the gap between us. Napaatras ako, lalong kinakabahan. Tinitigan niya ang distansyang ginawa ko. He looked at it like it's a villain. Kunot noo siyang yumuko. I'll hold my MBA and stay for a while, he said huskily. Ha? Bakit? Natataranta na talaga ako. He only glared at me and sighed. Pakiramdam ko, matatamaan na ng puso ko ang tiyan at baga ko sa tindi ng paglilikot nito. You're not good at communicating with me while I'm away. What? But it's alright. I know you're busy. Then he looked away. Busy ako sa debut at sa school. Muli siyang tumingin sa akin. At sa boyfriend mo? My lips trembled and I shook my head immediately. Wala akong boyfriend. Tinitigan niya ako. At kung yan lang ang dahilan kung bakit ka titigil mo na sa MBA mo, huwag na. You should go and continue it. He closed the gap in between us while I was talking. At nang nakita niyang hindi na ako umatras ulit, umangat ng kaunti ang gilid ng kanyang labi. Bumalik ka na. Magre-reply na ako. Hindi na ako busy, Ares. Tapos na ang debut ko. Nagkakandara pa akong mangalap ng salita habang nagbabara na sa lalamunan ko ang aking puso. I miss you, he whispered. Marami pa sana akong sasabihin pero natigilan ako, lalo na nang nakita ko ang seryoso niyang mukha. Hot tears pulled in my eyes. Nangihina ako at parang gusto ko na lang umiyak. Umiyak dahil alam ko na may pagkakamali ako. Gusto kong itama iyon pero hindi ko naman kayang aminin sa kanya. Dahil takot ako. Takot ako dahil pakiramdam ko kung malaman niya iyon, hindi niya ako mapapatawad. Binagsak ko ang tingin ko sa mga kamay kong nagkukurutan na ngayon. Missed you so bad too. Tears fell on my cheeks.
It was painful because I know I lied then, but now it's true. He lifted my chin but my eyes remained down. Hindi kayang tingnan siya ng diretso, lalo na ngayong natanto ko na ang dahilan ng mga dinadamdam. Hindi ba ikaw naman ang my girlfriend? Narinig ko na kasama mo yung pinsan ni Joffrey. Sa nanginginig na labi. He sighed and slowly crouched. I stiffened like it was the only way I can hold myself together as I braced for his soft and tender kiss. Mabilis lang ang halik. Naramdaman niya siguro ang pagpipigil ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. I saw him lick his lips as he looked at me gently. I won't be here with you if I had a girlfriend abroad, Relanie. Iilang tawa ang narinig naming dalawa ni Ares. Napalingon kami at nakita ang ilang kaibigan na palapit. At ang nauna ay si Ate Eva, Ate Vicky at si Jane. Mabilis akong umatras kay Ares. Natili naman si Ares sa kinatatayuan niya. Bumaling sa akin. Ate. Ate Vicky smirked at me. Thanks for that, Relanie. Nalilito kung bakit sila nandito at ano ang sinasabi nila. Napatingin ako kay Ares na kunot noo na nakatingin sa mga kapatid ko ngayon. Hi, Ares! Si Jane sabay ngisi at lapit sa amin. Kumusta? Hindi sumagot si Ares. Natili siyang seryoso habang tinitingnan ang paglapit ni Jane. Nilapitan naman ako ni Ate Eva at Ate Vicky. Inakbayan ako ni Ate Eva. Ang galing ni Relanie. Nauto niya ang isang riyago. Ate Eva declared. Ha? Ate, what are you talking about? Kahit na may palagay na ako kung ano ang ibig nilang sabihin. Anong pakiramdam ng pinaasa, Ares? Masaya ba? Si Jane kay Ares. Gusto kong tanungin si Ate Vicky. I trusted her more than Ate Eva and Jane, but I can't help but watch Jane as he faced Ares in front of me. Relanie isn't in love with you. At ikaw, gusto mo siya, hindi ba? Niloko ka lang namin. Kami naman talaga ang nag-utos sa kanya na... Shut up! Ares cut her off. The way he looked at her, it was as if he could punch her anytime. The way his jaw moved as he looked, I know he's now pissed. Ayaw mong maniwala? Ayaw bang aminin ng pride mo na napaikot ka nga namin kung saan ka mahina? Ares looked at me. It was as if he wanted an explanation but I was busy removing Ate Eva's arm on me. Bumuhos ang mga luha ko at nanlabo ang mga mata. You're an asshole and a playboy. Now you can't accept that you've been played by a little girl? Buti nga sa'yo. Ang dami mong babae. I said, shut up! Ares said harshly. Hoy, Ares! Ate Vicky said. Bukod sa suplado ka, bastos ka rin ano? Hindi ka man lang mag-sorry kay Jane sa nagawa mo sa kanya. O baka hindi ka lang talaga naniniwala. Relanie is my sister and Jane is our best friend. You think palalagpasin namin ang ginawa mo nang hindi naghihiganti? Relanie, what's this? He cut Ate Vicky off. Kitang-kita ko ang gigil ni Ate Vicky dahil sa pagbabaliwala ni Ares sa sinabi niya. Relanie, sabihin mo sa kanya na plano talaga natin to. Hindi coincidence na nandun ka sa pool noong kasama niya ang Regine na iyon. Ate! I almost begged her to stop. I trusted her and I can't believe this is happening. Tingin mo malalaman ng batang to ang mga pinupuntahan mo sa Tagaytay, Pampanga, Laguna? Tingin mo interesado siya sa mga ginagawa mo? Hindi! Sinabi namin. Hinahatid namin si Relanie sa kung nasaan ka para lang maloko ka at makapaghiganti kami. Si Ate Vicky. You really think that Relanie likes you? You're disgusting. You're old and yet you want someone as young as her. Si Ate Eva. Itim na itim ang mata ni Ares pero wala nang mas ididilim pa sa mga iyon ngayon. He looked pissed. His patience stretched beyond endurance. The only thing that's going to happen next is for it to break. Sabihin mo, Relanie, na plano naman talaga natin to. Si Ate Vicky. You really think you can fool everyone? Now you got fooled, Ares. Si Jane. Pumayag lang naman talaga si Relanie dahil gusto niyang mapalapit sa crush na yang si Lucas. Thanks for taking the bait, Ares. Si Ate Eva. What is this, Relanie? Ares' low baritone echoed. Kinagat ko ang labi ko. Totoo ba lahat ng to? Halos napatalon ako sa lakas ng boses niya. Nakita kong natahimik si Jane at bahagyang natakot. Hindi rin makapagsalita si Ate Vicky. Nilingon niya lang ako. Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap sa loob. Lucas suddenly appeared. Napalingon ako at gusto ko na lang magmakaawa na sana umalis na muna siya at huwag nang makigulo. It was too late though.
When Lucas saw me crying, he immediately went to my aid. Inagaw niya ako sa pagkakaakbay ni Ate Ava at agad pinunasan ang mga luha ko. Are you okay? What's wrong? Pumikit ako ng mariin. Sorry, Aries. Hindi ikaw ang gusto at may boyfriend na tong pinagpapantasyahan mo. Sabay halakhak ni Ate Vicky. Umiling ako kasi hindi naman kasi talaga kami ni Lucas. Gusto kong magmakaawa kay Aries pero sa dilim ng itsura niya ngayon, pakiramdam ko hinding-hindi na siya makikinig sa kahit anong eksplanasyon. Nagkalapit sila dahil sinunod niya ang utos namin na balahin ka at nagpabala ka naman? Asol na uto-uto! Dagdag ni Ate Vicky. Hindi ka niya type, Aries. Ang tanda mo na para magustuhan ka pa ni Relanie. Ew! Si Ate Ava. His jaw moved as he listened to all of it. Pumikit naman ako ng mariin. Did you fool me? He asked in a bone-chilling tone after more of my sister's teasing. Hindi ko na halos mahanap sa kanya ang Aries na madalas kong kasama. Suplado na siya noon pa, malamig at seryoso, pero ngayon may kakaibang dilim, poot at galit ng dala iyon. It was as if he would never ever forgive me. I didn't want to tell the truth because I'm scared he would never forgive me. He would never ever look at me the same way again. To him, I will forever be the girl who fooled him. He would never trust me, that's for sure. He's the type who would never trust again after being fooled. Ayokong umamin. Gusto kong maging makasarili at pabulaanan ng lahat. Pero sinong niloloko ko? I could never be happy the past few months because of my guilt. If I denied the truth now, would I ever be contented? Would I ever stop being guilty? I wanted to be selfish. I didn't want to break his trust. But I know I could never be happy with him without telling him the truth. Aries, I'm sorry, but... Shut up! Malamig at walang puso niyang sinabi. That's all I wanted to know. And without ado, he started walking away.